pangalan ng bida? Periking. Alright. Ni Periking at ng kanyang plautin. Ano yung instrument niya? Plautin. Alright. Bata pa lang si Periking, alam na niya ang binubulong ng kanyang puso. Higit sa ano paman, gusto niyang makamit ang pagmamahal ni Sofia, ang pinakamagandang babae sa Purok Marupok. Anong pangalan ng babae? Sofia sa Purok Marupok. Kaya nung binata na siya, isa si Periking sa mga pumila para ligawan ang crush ng bayan, si Sofia. Pero diniretso agad siya ni Sofia na kailangan ay kanyang bilhin ang kanyang magiging nobyo. Ang lahat ng gusto niya kailangan bilhin nito. Ngunit dahil pangangalakan lang ng basura ang pinagkakakitaan ni Periking, nagbabasura siya, di ba? Namumulot ng basura. Naisip niya malabong maibigay niya ang gusto ni Sofia at malabong magkatuluyan sila. Alright? Kasi si Sofia maraming gustong ipabili. Habang nakapako ang isip at damdamin ni Periking kay Sofia, naghihimutok naman si Gina, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sino yung kaibigan niya? Gina! Si Gina. Yan si Ina Asisio, artista rin, okay? May lihim na pagtingin si Gina kay Periking. Uy, love triangle. May lihim na pagtingin si Gina kay Periking, pero hindi ito napapansin ng binata. Bakit kaya? Kasi ang gusto niya si Sofia, di ba? Isang araw, habang nagtutulungan ang magkaibigan, nagtutulungan sila sa paghahanap ng kalakal na maibebenta nila, may lumapit sa kanilang taong grasa. Alam niyo yung taong grasa? Yung ganyan, yung parang gumagala sa kalye, hindi naliligo, hindi kumakain. So, lumapit sa kanila itong taong grasang ito. Humingi ito ng makakain at agad naman binigyan ni Periking. Okay, matulungin si Periking. At dahil sa pinakitang kabutihan ng binata, pinagkalooban siya ng taong grasa ng mahiwagang regalo. Ano binigay sa kanya? Regalo. Isang maliit na plauta. O ayon kay Gina, tinawag niyang isang plautin. Maliit na plauta. Walang kakaiba sa plautin na ito, maliban sa nakaukit ditong mensahe. Ito yung mensahe. Hipan mo ako. Wish mo ay magkakatotoo. Ulitin natin. Hipan mo ako. Wish mo ay magkakatotoo. Hindi man naniwala si Periking sa mensahe, sinubukan pa rin niyang hipan ang plautin at humiling na dumami ang magdadala ng kalakal sa kanilang junk shop. Malay mo nga magkatotoo. At nagkatotoo nga. Sandamakmak na tao may mga bitbit na kalakal ang dumating sa junk shop niya. Yun ang unang wish niya, di ba? Yung sa plautin. Naisip ni Periking na pagkakataon niyang makuha ang kanyang inaasam-asam. At sa kabila ng pagpoprotesta ni Gina, ang sumunod niya hiniling ni Periking sa plautin ay, walaan niyo kung ano, ay sagutin siya ni Sofia. Yun ang next wish niya. Okay, magpatuloy tayo. Ano nangyari? Nagkatotoo kaya o hindi? Tama at nagkatotoo nga. Ibinigay ni Sofia ang kanyang matamis na kay Periking. Ibig sabihin, pumayag siya maging sila na yung mag-boyfriend-girlfriend, di ba? Tuwang-tuwa ang binata dahil sa wakas, sila na. Sila na nga. Ngayon, siyempre lahat naman ng bagay may problema. No? So may konting problema rito. Ang mahirap lang, maluho talaga si Sofia. Sunod-sunod ang pagpapabili nito ng kung ano-ano. Mga bestida, mga damit, alahas, laptop, mamahaling bag, pati kotse, nagpabili siya.
So, siguro ang favorite expression niya, bill mo ko. Bill mo ko nito, bill mo ko niyan, bill mo ko ng ganito. Ang totoo, wala naman talagang gusto si Sofia kay Periking. Kaya't nang niyaya siya ng binata na magpakasal, humiling si Sofia ng isang bagay na natitiyak niyang imposibleng makuha ni Numan. Guess what kung anong hiniling niya? Hiniling niya kay Periking na ibigay sa kanya ang araw, the sun. Mahirap kaya yun, ano? Bigay sa kanya ang araw. Hindi lubos maisip ni Sofia kung paano ito magagawa ni Periking. Kaya yun ang hiningi niya. Kasi alam niya, mahirap gawin yun ni Periking, di ba? At muli, para hindi siya mapilitan magpakasal sa binata. Hiniling naman niya, nagdagdag pa siya ng hiling niya. Bukod sa araw, ano pa hiniling niya? Ang buwan at ang mga bituin. So, tatlong bagay yung hiniling niya. Ano? Araw, buwan, at bituin. Mahirap pa kunin yun? Hirap, ano? Okay. So, galit na galit si Gina, yung friend ni Periking, nang malaman niya itong mga kapritsyo ni Sofia. Lalo na nga, dahil sa pagkakawala ng araw, ay nagkasakit ang mga tao. Siyempre, nawala ng araw, nagkasakit ang mga tao. Pinagtanggol ni Periking ang kanyang ginawa at sa kanilang pagtataloy, napaamin si Gina na kaya siya nagmamalasakit ng ganito kasi mahal na mahal ni Gina si Periking. Nagulat ang binata, hindi niya alam yun, kanila friends lang sila, di ba? Nagulat ang binata sa sinabi ng kanyang matalik na kaibigan. Ngunit itinuloy pa rin niyang kunin ang mga hiling ni Sofia. Lingid sa kaalaman ni Periking, ay minamanmanan pala siya ng kasintahan. Nang masaksihan ni Sofia ang kapangyarihan ng Plautin, kasi sumisilip si Sofia, no? Hindi siya nagdalawang isip at anong ginawa niya? Ninakaw niya ito. Ha? Agad-agad nag-isip siya na nakawin niya ito kasi may power, may kapangyarihan ang Plautin. Pero natuntun siya ni Periking at ni Gina. So pinag-awayan nila, pinag-agawan nila ang Plautin. At sa labis ng kasakiman ni Sofia, hiniling niya, ito pa ha, huling-hiling ni Sofia, mailipat sa kanya ang kapangyarihan ng Plautin. So ano hiningi niya? Yung kapangyarihan ng Plautin. Lumipat nga ang kapangyarihan. Ngunit dahil sa lakas ng kapangyarihan ng Plautin, sumabog si Sofia. Sobrang lakas ng Plautin. At bumalik na nga sa kalangitan ang araw, buwan, at mga bituin. Sa wakas, natapos ang mahabang gabi at sumikat ang araw. So, happy ending, di ba? Ano ang nangyari kay Periking? At si Periking, iba na ang binubulong ng kanyang puso. Salamat sa tunay at di makasariling pagmamahal ng bagong kasintahan na kanya ring pinakamatalik na kaibigan. Sino nga yung kasintahan na ito? Si Gina. Galing nyo ah! Ibig sabihin, nakinig talaga kayo, no? Sige, merong mga sorpresa ang TV5 tsaka ang Maalagang Kapatid Foundation para sa inyo. Patunayan ninyo lalo na nakinig kayong maigi dahil magkakaroon tayo ng konting questions at kapag nasagot ninyo, meron kayong premyo.